Hi mga kapatid, mga kaibigan. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagdinilay at napakagandang bigyan natin ng pansin at diin ang mga mensaheng pinapaabot sa atin ng ating inang simbahan sa pamamagitan ng mga ebanghelyo. Nakakatuwa na sa pagsisimula natin ng ating mga gawain araw-araw ay rinig tayo ng mga mensahe ng pagninilay na kung saan nakaugat sa ebanghelyo. Kaya sa aking pagsisikap na maipaabot ang mga mensaheng ito, gumagawa ako ng paraan na sa likod ng aking napakaraming oras na pinagkakabalahan sa opisina, sa school, ay talagang naghahanap pa ako ng panahon upang sa gayon ay makapagbahagi man lang ng napakasimpleng pagninilay. Sa inyong lahat, maraming salamat at kinikilala ko ng taus-puso ang inyong pakikiisa sa pagninilay na ito sa layunin na maipaabot sa bawat isa upang marinig ang mga pagninilay sa pamamagitan ng inyong pagbabahagi, pag-share ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat. Mga giliw kong sumusubaybay, ngayon ay araw ng Sabado. Nasa ikatatlong araw na tayo sa buwan ng Pebrero, taong 2024. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 6, versikulo 30 hanggang 34. Dito isinilaysay ni San Marcos ang mga pangyayari sa buhay ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Ang mga alagad ay tuwang-tuwa namang lumapit kay Jesus upang ipaabot at ibalita ang kanilang ginawa at kung ano ang nangyayari. Kaya nga, si Jesus naman sa kanyang pagkarinig ay natuwa rin. Kaya nang makita ng mga tao muli si Jesus, talagang dinumog siya, at si Jesus naman, nang makita niya ito, nagkaroon siya ng malalim na pagkaawa sa kalagayan ng mga tao. Kaya nga sabi niya, para silang mga tupa na walang nagbabantay sa kanila. Ibig sabihin, ito yung mga taong nababalisa, gulong-gulo, naguguluhan, kung ano-ano na lang ang mga nararamdaman nila. Di nila alam kung sino yung patutunguhan, di nila alam kung sino yung pupuntahan. Kaya si Jesus nakaramdam ng matinding habag sa mga tao. Mas magandang pagnilayan natin ito, mga kapatid. Sa ating karanasan, kailan ba tayo nakaranas din ng matinding habag o awa sa ating kapwa? Pakinggan natin ito ng mabuti. Sa pagkaramdam natin ng awa, ano ba ang ating ginawa? May hakbang ba tayong ginawa, ipinadama, ipinakita sa nararamdaman nating awa sa kanila? Alam ko tayo ay kawawa din. Minsan naghahanap tayo ng mga taong maawa sa atin. Pero sa totoo lang, kung tayo ay nakaranas at nakaalam at alam natin na parang kawawa ang ating kalagayan, isipin natin na mayroon pang iba na mas kawawa pa kaysa atin. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon at tingnan natin ng mabuti kung ano rin ang magagawa natin. Hindi rin pwede na tayo lang ang kaawaan at tayo ay hindi marunong magpadama at magpakita ng awa sa ating kapwa. Sana maging tapat tayo at maging masigasig. Ipahayag natin na ang Panginoon ng awa, ang Panginoon ng pag-ibig ay napakabuti. Tayo magpakita rin sana ng awa at pag-ibig, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating ring kapwa. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoon ng awa, tulungan mo kaming maging katulad mo. Magkaroon ng
sigasig, tapat na paglilingkod sa aming kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Amen.